Andito ako ngayon sa Tiburtina Station. Ano to? Mga malalaking train, high-speed train, regional trains. Tapos may metro din. Tapos may bus station din. Papunta doon sa kabilang side. Tingnan ko kung mapakita ko, ha? Ayun, yun nandun sa dulo, yung may bubong na basta yun nandun. Ayun, yun nandun doon. Doon pa yung bus station. At magbabas kami. Story time lang guys kasi alam nyo, na-apektuhan kami nung flight disruption. May nationwide strike kasi ngayon dito sa Italy. Paalis na kami ng Italy, pauwi na kami ng Sweden supposed to be today. Kaya, hindi kami makakauwi ng Sweden ngayon. So, ang nangyari, nirebook ko siya, nakipag-usap ako sa customer service ng Ryanair. Tapos, nag-try na lang ako na mag-rebook. Pero yung earliest daw, sa Tuesday pa. Di ba, Friday pa lang ngayon. Bukas, tsaka Sunday, fully booked na daw yung mga pa-Copenhagen. Monday, wala daw silang flights. So, sa Tuesday pa yung next available flight ng Rome to Copenhagen. Diba? Kaya ayaw naman namin hanggang Tuesday kami dito sa Rome. So, ang nangyari, nagtanong na lang ako doon sa customer support kung anong best option. Sabi niya, reroute na lang daw. Sa ibang airport na lang daw kami lalabas ng Italy. Ang pinakamalapit ay Pisa. Hindi pa naman din kami nakakapuntang Pisa. So, sige sa Pisa na lang. Sunday na yung next available. Diba? So, sa Sunday pa kami uwi. So, ibig sabihin, extend kami dito. Stranded kami sa Italy ng 2 araw pa. Kaya, ngayong araw na to, Friday, pupunta na kami ng Pisa. Ngayon, si Pisa kasi, pwede siyang i-train, tsaka pwedeng i-bus. Kaya lang, pag train, parang ganun din, 3 hours something, 3.5 hours by train. Tapos, mahal pa, parang 87 euro. Tapos, kung magbabas naman kami, parang 5 hours lang. So, may 1 hour and a half lang. Tapos, 25 euros. So, sobrang mura. Ang mura nung bus, yung Flixbus. Kaya magbabas na lang kami. Kaya, nandito kami ngayon sa Roma Tiburtina Station. Dito kami sasakay ng bus. Yun nga, yung pinakita ko sa inyo kanina maglalakad pa ng mga ilang meters lang. Yan, malapit na. Natatanaw ko nga yung bubong ng bus station. Sometimes travel doesn't always go according to plan. One moment you're about to leave, then comes an unexpected twist and you find yourself staying for a bit more. And I see that in a good way. So if ever you find yourself with an extra day or two in Pisa, or if you're planning a visit, here are the things you can do while stranded in this beautiful Italian city. Yan yung Ecolab guys. Yung laundromat. Ito siya. Ito yung labas ng building. Sobrang old talaga ng Ayun, tingnan nyo. Grabe na. Yan, diba? Sobrang old. Sobrang old ng street na to. Eto guys, naglalaban na naman kami. Kasi nga diba, na-stranded kami dito sa Italy. Nakaka 10 days na kami na namamasyal diba sa France and Italy. Wala na kaming damit, as in, sakto na talaga yung damit. Bali, yung bayad nga pala dito sa paglaba ay 5 euros, tapos 5 euro yung dryer. So, total of 10 euros. Meron na daw kasamang sabon doon, detergent, etc. Tingnan nyo naman yung washing machine dito, guys. Parang antique din no? Kung gaano ka-antique yung mga building dito, tsaka mga structures. Pati ba naman, pati yung kanilang washing machine ay parang old din. Good morning from Pisa. Papunta kami sa Leaning Tower. At ito guys, nagbe-breakfast ako habang naglalakad. Samahan niyo kami guys sa pagpunta ng Leaning Tower. Puro kainan na lang pala dito guys. Nagugutom ako pero siguro ang ganda nito. Alam niyo dito sa Pisa, puro mga lumang building.
ano na lang dito, puro mga kainan, tsaka souvenir shop siguro. Ay, nagugutom na ako, guys. Sige na. Okay. Gusto ko sana bibili. Mag-take out lang. Uy, American. Ciao, buongiorno. Would you like to eat something, ma'am? No, grazie. Ay, nahilo na ako sa gutom, guys. Pasok kaya ako dito. Bibili sana ako ng cornetto or yung bread. Doon sa, pumasok ako sa isang parang, ano lang siya, parang store lang siya. Kaso may mga kasabayan ako na isang pamilya na ang gugulo nila eh. Parang nasingitan pa ako. Alam mo yun, ay, ayoko na nga. Ganon, dinaan sa dami. Ayan yung menu natin. Nag-order ako ng latte macchiato. And wala dito yung tinapay na may tsokolate. Sabi ko na lang, yung parang pano chocolate. Sabi niya, croissant? sabi ko, yes. The one with chocolate. Ito yung nasa harapan ko. Thank you, grazie. And, Yes. Okay, grazie. and do you prefer to pay by cash or card, ma'am? Card. It's 8, please. Now? Yes. Okay. Sorry. It's okay. Grazie. Grazie. Okay, so here's our breakfast. Croissant at saka cafe. Let's eat. Oggi tranquillo. Se lavori 3, massimo 4 ore. Sarap. Dami ng tao ngayon, guys. Madami na siya, madami ng tao. Sa bagay nung dumating din naman kami, hindi naman ganun kadami. Pero ngayon, mas dumami. It's past 9:30. Nakakatuwang tingnan yung mga tao. Talagang pumapost sila na hinaharang nila or tinutulak nila yung tower, ganyan. Tingnan lang natin siya ng malapitan. Talagang naglilin siya, guys. Naglilin talaga siya. As in, ayan o, pakita ko sa inyo. Ayan yung base niya. Ayan na, diba? Talagang lumulubog. Ito, itong sa side na to, parang lumulubog siya. Kaya tuloy, naglilin siya. Marble pala siya, guys, no? Akala ko parang semento lang. Hindi, marble. Marble siya. Ang galing. Pwedeng pumasok dyan, alam nyo. Pwede siyang akyatin. Ito yung pila. Magkano kaya ito pag inakyat? Ano? Kaya lang, wala naman sila elevator. So talagang on foot. Ito pala yung harapan. Ito pala yung harapan niya, guys. Mapress ko yung hangin. Medyo malamig. Hinubad ko na yung jacket ko. Yun. Ito pala ang harap. Yan. Ang ganda, no? Dito tayo sa side. Gusto kong makita kasi yung ano niya. Ito, yung loob. Actually, nabasa ko nga, nagtitilt daw ito every year. Hindi ko lang alam kung ilang degree, pero nagtitilt siya. Meron ako nakita. I-zoom ko para mas makita nyo. May ganyan pala siya. Ano ba yan? Parang kalabaw. Tas, dragon. Tapos, ano kaya yung isa? Nakagat-kagat niya yung buntot ng dragon. Na yung buntot ng dragon ay parang may ahas. Teka, may dragon ba dito sa Italia? Tapos, yun pa. Meron pa. Ayun, sa taas. Ayan o, parang barko ba yun? Oo, parang barko. Oh, ang galing ano. May mga ganitong detalye pala tong Leaning Tower.
Ang galing. O, tapos, sunod na natin, ayun, yung parang mga bulaklak na decoration niya sa gilid. At least guys, makita nyo may mga pulis. O, diba? Mataas ang visibility dito ng polisiya nila eh. Ang dami ng tao, grabe. Alam nyo kanina walang ganong tao dito. Ngayon ang dami. Pupuntahan ko lang yon. You know, yung tinutumbok natin. Buti na lang nakapag-picture-picture na tayo kanina. Nag-picture na ako kanina dun eh. Pero gusto ko sana mag-picture nung kagaya ng ginagawa nila. Yung tinutulak yung Eiffel Tower. Tinutulak yung Leaning Tower. Ganon. Gusto ko sana yon. Pero parang ang ano naman, ano ba tawag dun? Parang badwi. Ang ganda nung ano. Ang ganda nung yung mga yung mga ano, sino ba yung mga puro na ako ano, hindi na dapat kaintindihan. Ay ano, yung mga sculpture sa taas. Gusto kong i-google, pero parang mamaya na lang. Papakita ko muna sa inyo. Tapos, ilalagay ko na lang sa caption kung ano yan. Okay? Ganun na lang muna gawin natin. Ayan, sinasabi ko sa inyo guys, na ano siya, walled. Ay, pwedeng umakyat dun sa, dun sa wall. Ayun o. Yung mga tao, naglalakad. Siguro to, baka yan yung baptistery. Tapos ito yung Duomo or cathedral. Ayan. Naku, init lang. Dito tayo sa lilim. Oo nga, tama ako. Ito yung cathedral or Duomo. Ang ganda, no? Parang may pagkakapareho sila dun sa Duomo or cathedral sa sa Firenze. Ito yung malapitan, guys. Pwede naman Pwede naman lumapit, guys eh. Silapit tayo. Naman nakalagay na bawal. Ayan yung, ang galing. Nasa labas. I mean, ang galing. Yung pagkakalilok sa kanya, nakalabas. Hindi ko alam kung anong tawag sa art na yon, pero ganyan siya. Nakalabas. Ganda sa taas, ganun. Puro ganun. Kailangan talaga ng ticket. Teka, ito. Grabe, no. Gusto mo lang pumasok, pero kailangan mo pa ng ticket. Collect your free pass. Uy, pupunta tayo ng free pass. Cathedral is a place of worship. Ayan, nasaan ang free pass sa ticket office? Wait, I'll ask na lang. Chow, where can I get the ticket, the free pass? Over there, under the clock. Okay, thank you. Doon, under the clock daw. Punta tayo, sayang naman. Free naman pala. Alam mo naman, basta libre. Doon lang tayo sa libre. Kasi, ang mahal ng mga bilihin dito, guys. Tapos, kanina alam nyo, medyo nagulat ako kasi, di ba, ginagamit ko yung GCash card ko. E di, nagte-text lagi sa GCash. Sabi doon, nag-send daw ako ng 500 pesos kay L.A. Torre. Sabi ko, ha? Sino si L.A. Torre? Hindi ko kilala yun. Nag-send ba ako ng pera na? Yung pala, yun yung breakfast ko. La Torre pala. 500 pesos yung croissant at saka yung kape. Diba? Medyo nagpanik ako ng slide. Sabi ko, hala, na-scam ba ako? Bakit nagpadala daw akong pera kay L.A. Torre? Yung pala La Torre. Anyway, tara na. Ayan, napunta na tayo dun sa under the clock for our free pass. Pumila ako dun sa free pass ng cathedral. Eto siya. Pero sabi, 3 p.m. pa. Eto.
Ayan o, 15.15. Sa bagay, hindi pa kami nagla-lunch. Pwede sigurong mag-lunch muna. Yung mayonnaise. Yung mayonnaise. Ayan, nasa likod. Ayan o, mayonnaise. Yung Ito. ano, hindi yung mayonnaise. Yung binigay sa akin ng ano, Aperol yung Balsa. Spritz. Alcoholic. Ala ko, ano lang to, apple juice. Ano pala siya? Wine. Pag pala binili mo yung bruschetta, may ganyan. May french fries ka pa pala? Pahinga na lang kami. Tingnan nyo sila. Nandito lang sila sa damuhan. Ano yan? Ayan, tingnan nyo. Nasa damuhan lang sila. Diba? Pwede rin naman natin gawin yan. Dito muna tayo, guys. Tambay muna tayo dito. Pwedeng maupo eh. Bale, dito pag nagpunta kayo dito sa Pisa, syempre pupuntahan mo yung tower. Papapicture ka lang naman doon. Kung pwede akyatin yun, kung gusto nyo siyang akyatin. Tapos, itong cathedral sa likod ko, pwedeng pumasok, libre, kaya lang, timed entry siya. Kukuha kayo ng ticket doon sa may ticketing office nila. Yan. Pwede nyo rin puntahan yan. May bayad din siya. Nakita ko eh. Kailangan meron ka ring ticket dyan. Tapos, ito yung gilid ng katedral. Laki ng katedral nila eh, no? Pwedeng maglakad sa grass. Naglakad na sila sa grass. Pero ayoko maglakad sa grass. Uy, tingnan nyo to. Parang lumang hollow block. Hollow block. Lumang brick. Diba? Para siyang brick. Ayan, iniikot na natin tong simbahan. Well, alam nyo, maganda naman, mainit na. Maganda naman yung Pisa, sabi lang nila, parang walang masyadong gagawin. Parang half-day tour lang to pwede na eh. Tong Pisa, kung manggagaling kayo ng Florence, or kung saan man kayo manggagaling. And ito ulit yung cathedral. Ito ulit yung cleaning tower. Ayan na yung pila, guys. Kangina, walang pila yan. Or konti lang. Papasukin na natin itong Cathedral de Pisa. At dahil na-google ko na siya, so masya-share ko na sa inyo. Ano ba tong cathedral na to? Cathedral of Pisa. Nasa harapan ito ng Leaning Tower. Yung Leaning Tower nasa likod nito. So, bale, ito daw it's a Romanesque. Medieval siya. So, pag sinabi nating medieval, kasi nasa 10th century AD siya inumpisahan eh. Tapos natapos siya 12th century AD. So, actually natapos siya 10th century AD din. Pero parang siya, ni-remodel or na-renovate ng 12th century. Ayan, siya yung pinakamatanda dito sa Piazza de Miracoli. Ang pinakamatanda daw ay tong cathedral. Ayan. Tapos ang next ay tong baptistery. Tapos next ay yung Leaning Tower. Try natin kung pwede nang pumasok. Sana pumayag. Can I go inside? Okay. Thank you, grazie. Huwag daw tayong maingay kasi siya. It's a place of worship. Mayroong audio guide na 2 euro. Look up na lang tayo, guys. Yan yung itaas, yung roof, guys. Tingnan nyo yung mga column.
Grabe, no? Lalaki. Tapos sa gilid, ang daming paintings. Pwedeng mag-camera, guys. Video or marami ako nakikita nagpipicture. Ang grabe, no? Ang laki. Tsaka sa, ayan, hanggang taas. Oh. Mayroong ano. May hagdanan pa nga dun eh. Grabe, ano guys, kung mga devoted Catholics kayo, talagang tingin ko dapat pumunta kayo ng Italy. Or guys, ako Christian ako ha, born again Christian ako. I think talagang bisitahin nyo ang Italy. Tapos, bisitahin nyo yung mga lumang-lumang churches dito sa Italia. Madaming lumang church dito, guys. Nyo na lang, yung architecture, marvel at the architecture. Kasi tingnan nyo naman ang daming mga malalaking arko-arko. 'Di ba? And aside, syempre, from admire, that's the better term. I-admire ninyo yung architecture. Syempre, spend a minute or two here, offer a prayer. Kasi nandito ka na sa simbahan eh. Might as well offer a prayer. And ako, ang pinagdadasal ko is, sana yung mga bumibisita dito na ibang paniniwala. Kasi maraming turista dito eh. Sana, makilala nila si Christ, makilala nila si Kristo. Yun naman yung gusto natin. Mas marami pang makakilala kay Kristo kasi sa dami ng tao sa mundo. Hindi lahat nakakakilala kay Kristo. Swerte tayo kasi basically ang Pilipinas ay isang Christian nation, Catholic Christian nation. Pero merong iba na hindi talaga nila kilala si Kristo. Yun ang prayer ko. Every time I go to church, dito sa Italia. Bago ako lumabas, titingnan ko lang muna to. Laki, no? Grabe. Isa to sa pinakamalalaking simbahan na napasok. Ito, tsaka ang tanda na nito. Guys, 10th century pa to, 10th century AD. Hindi pa nga nadidiscover ni Magellan ng Pilipinas eh. Nakatayo na tong simbahan na to. Eto, try nating akyatin naman to. Ayun pala, yung ticketing noon, nandun sa dulong-dulo. Mura di Pisa. Walls of Pisa. Ingat-ingat lang. Patay madapa. Ayan, medyo hiningal tayo. Pagod ako dun, guys. Pagod ako. Ito ang Piazza de Miracoli. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Yan. Yung view natin may bundok. Tapos meron ding sementeryo. Ayan, o diba, ang peaceful nila. Grabe guys, nakakita patuloy tayo ng cementerio, ng Italian cemetery. Tingnan natin yung itsura ng mga bubong-bubong dito sa kabilang side. Bubong. Mga kabahayan. Grabe, ang tanda na nito, no? Walls of Pisa daw ito. Wow. Ay, ayun, no? Parang may salamin. Glass. Yan, ang labas. Yan. Grabe, no? Punta lang sila dito, ganyan lang sila, Higa-higa sa damuhan. Diba? Ano na sila? Okay na sila. Natapos na yung isang buong araw. Halos buong isang araw na kami dito sa Pisa. Yung kapatid ko, napuntahan na tong baptistery. Napuntahan din niya yung katedral, saka naakyat din niya to. Ako, ang hindi ko lang napasok yung baptistery kasi ayoko na magbayad ng 8 euro. 8 euro kasi yun, guys, eh. Pag gusto mong pati yung baptistery mapasok mo. Doon lang ako sa libre. Libre yung bayad dun sa diba? Dun sa katedral. Tapos ito, 5 euro lang to.
Uy, ito pala may McDonald's eh. Ayun guys, oh, may McCafe, McDonald's. Tapos may kinoconstruct dito. Alam nyo kaninang umaga, habang nilakad namin, kasi yung bus driver, nakikipag-usap sa phone. Tapos, alam nyo, pinress naman namin yung stop button. Hindi niya pinapansin. Lumagpas kami. Lumagpas kami ng isang istasyon. Nakakaasar. Ayan na guys, nakikita nyo na ba yung Leaning Tower? Ito na yung end. This is the end. End of the line. The end of the line. Dito tayo kasi, yan. Yun. Ayan. Ayan ang Leaning Tower na natatakpan nung ginagawa sa Duomo. Tatlo sila magkasunod-sunod, tong Baptistery, Cathedral or Duomo, tapos si Leaning Tower or Campanile. Tapos makita nyo rin yung mga bundok. May lumilipad na eroplano. Sana bukas kami din. Sana wala nang aberya. Alam niyo guys, bibili ako ng McDonald's. Favorite ko yung ano nila, yung ang tawag doon macaron, yung macaron ng McDo. Mura lang. 4 euro lang yun guys, pero ang sarap. Ang sarap siya, 6 na piraso. Anyway, baba na tayo guys, and hindi ko alam kung iikutin ko pa. Meron pa kasi to sa other side, 800 meters ba yun? Ito 250 lang eh. 250 meters lang daw to. Yung kabilang side, may pigeon. Oh, sama natin sa video si pigeon. Ay, malis, ayaw niya. Wala daw siyang PF. Kaya. Pero guys, 800 meters daw para makita mo yung Palacio del Something. Hindi ko natitingnan yun. 800 meters, ang layo nun. Pwede na to. Pwede na tong view ng Campanile or ng Leaning Tower. Ayan. At least, napakita ko sa inyo yung Leaning Tower na may mga bubong-bubong. At saka, yung gilid ng katedral. Parang magkapareho sila ng ano, ng mga, yung type of architecture sa Florence. Kasi parang Tuscany guys eh. Ito, itong Pisa, Florence, Tuscany sila eh. Nung araw, nung hindi, ay, ayan, ang ganda, kitang-kita. Nung araw, nung hindi ko pa ito napupuntahan, akala ko kulay puti lang siya. Hindi pala siya. Eh, ayoko maglakad mamaya na. Dito muna tayo magkwentuhan. Akala ko kulay puti lang. Hindi pala. Hindi siya puti lang, guys. Marble siya. Marmol. Ayun, marmol siya. Tapos, may mga design yung marmol niya. Parang sa ano nga, parang sa Florence, yung may cathedral din dun eh. Ayan, bababa na ako kasi oras na ba? 4 o'clock na. Baba na tayo. So, ito yung Central Station. Ayan, may fountain. Tapos, may mga bus. Yan dyan sa side. Busy area to guys. Kaya, pag daw gabi, mag-iingat daw dito. Kasi maraming pickpockets, snatcher, etc. Tapos, meron dito, ayan nakalagay oh, Pisa. Siguro, pag spring or summertime, may bulaklak yan. Yung hotel namin ay somewhere there. Ano, hindi hotel, B&B. Yes. Pakita ko yung B&B sa inyo. Ito yung entrance ng B&B namin. Yan. Yan ang entrance. Dami rin kainan dito. Pizza. Ayan, pupunta kami sa doon sa Ferris wheel. Piazza Vittoriano. Ayan, plaza. Puntaan ko lang tong ano, ang hilig. Eh, bayad kaya to? Ang hilig nila sa ganito, sa carousel. Ayan, may police. Oh, kita mo, ang daming police. Kasi marami daw ano rito eh. Daming hold-upper. Kaya may police. Cute naman. Lahat ng pinuntahan ko. 2 euro. 2 euro pala ang presyo. Ayan. Ganda kung merong
anak kayong kasama. Galing. Di ba? Tuwan-tuwa talaga ako sa mga carousel. Oh, ang ganda, di ba? La Panoramica. Tawag daw. Sa maraming sumasakay. Buti pala naglakad-lakad tayo rito. Ang galing, ah. Husband Daycare Center. Need time to yourself, need time to relax, want to go shopping. Leave your husband with us. You only pay first food and drink. Parang square nila. Ganda nung mga building. Parang siguro shopping street nila. Tapos yung sa taas. H&M. Pupunta kami ng H&M. Teka muna, papakita ko muna. May binili akong pabango dito sa Zara. Para sa aking anak. Yan. Yan. Diyan ako bumili. May pabango. Wait lang, papakita ko sa inyo. Maliit lang. Eh, okay lang. 7 euro. Mura lang. 500 pesos. Ganun talaga. Lahat ng mura. Binibili na. Mas mahal ang pabango dito kasi yung binibili ko sa Zara na same size, 10 euro dito eh. Eh sa MOA, ano lang yun? Mga 700 lang. Grabe, ang dami palang ano dito. Legami. Ano naman tong Legami? Parang mga laruan to ng bata, tong Legami. Alam, buti na lang napuntahan namin to. Buti na lang. Guys, nasa H&M kami. Tingnan mo naman ang ganda. Ganda naman ng H&M dito sa Pisa. May painting pa siya. Ang ganda. Para simbahan. Ang galing. Grabe. May ilaw na siya. Ang ganda. Daming nagkukumpulan dito, lokal na lokal. Mga lokal na kabataan. Mga alfresco na kainan. Yan. Namimili kami na mga souvenir kasi bukas uuwi na kami. Okay. About si Kuya na may-ari ng store. Yeah.